Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Jim, asawa po ni Milrose Gavino, pamangkin po ni Chamiling sa kanyang kapatid na si Nicasia Gavino. Kaya somehow po related po ako sa inyo. Kaya mula po dito sa Geneva, kami pong mga kamag-anak nyo dito, kami po ay nagpapaabot ng aming pong pakikiramay sa inyong lahat dyan. Na-understand ko po emotionally kung ano po ang inyong nararamdaman. Dahilan sa ako po ay nakaranas din po ng pagkawala ng mahal sa buhay. Una po ay namatay po yung aking mother at after several years po, sumunod naman po yung father ko. Kaya na-understand ko po kung anong ibig sabihin na meron kang malapit sa iyong buhay na nawala. I remember po nung ako ay dumadalaw dyan sa Bicol, ang una pong sumasalubong sa akin sa pintuan, wala pong iba kundi si Mama Gavino, si Mama Nicasia. I-hug niya po ako at nakakatuwa po. Kasi ramdam na ramdam mo po yung kanyang pagmamahal. At dumating po yung panahon na siya po ay kinuha na po ng ating Panginoon. At nung sumunod at huli ko pong punta diyan, naramdaman ko po yung kakaibang kawalan. Dahilan sa wala na pong sumasalubong sa akin normally at naghahag sa akin. I'm sure ganyan din po ngayon ang nararamdaman ng ilan sa inyo na naging malapit kay Chamiling, na palagi niya pong nakasama o naging ka-close po ni Chamiling. Na-understand ko po ang inyo pong kalungkutan. Ganun pa man po sa oras na ito, nais ko pong sabihin sa inyo ang kabutihan po ng ating Panginoon ayon po sa kanyang sinabi mula sa salita po ng Panginoon kay Apostol Pablo. Sa Romans chapter 5 verse 8, sinabi po doon, ipinakita, ipinaranas, ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin nang tayo ay makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Alam niyo po, merong tatlong mahalagang bagay na ipinapakita ang uri ng pagmamahal na ginawa ng Diyos para sa atin. Ang unang-una po yung sinabi niyang ipinadama, ipinakita, ipinaranas. Pag dumadating po ang Disyembre, sineselebrate po natin ang Christmas. At na-understand po natin, ito po ay dahilan po sa pagbibigay ng Panginoon ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. At si Jesus po, iniwan niya po ang ganda, ang rangya ng kalangitan upang mabuhay na kasama natin. And eventually po, ibigay niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. So makikita niyo po na ang Diyos ay hindi lamang po nagsalita. Ang kanyang pagmamahal ay hindi lamang po sa salita, kundi ito ay may kalakip na gawa. So ang uri po ng pagmamahal ng Panginoon is an active love. Yan po yung una. Ang pangalawa po, ang sabi po doon, nang tayo ay makasalanan pa. Opo, sinasabi po ng Biblia, doon po sa Romans 3:23, na tayo pong lahat ay makasalanan at hindi nakaabot sa kaluwalhatiang taglay ng Panginoon. Sa English po, ang pagkasabi po doon, for all have sinned and fall short of God's glory. Tayo pong lahat ay nagkasala. Kung ako pong tatanungin nyo, ang dami ko pong mga ginagawang kasalanan noon. At hindi po maganda ang aking buhay noon. At marahil nakaka-relate din po kayo kung naintindihan yung maigi ko anong ibig sabihin ng pagiging makasalanan. Ito po ay yung ating pagbaliwala sa Diyos, pagsantabi natin sa Panginoon, pagtalikod natin sa Panginoon. Hindi siya ang una sa ating pong buhay. Mga bagay na taliwas po doon sa mga sinasabi ng Panginoon na dapat nating gagawin, yan po ay kasalanan. At tayong lahat po ay guilty sa bagay na ito. At ang sabi po doon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Kaya tayo po ay papunta sa kapahamakan.
tayo po ay patungo doon sa lugar na kung saan bunga po ng ating ginawang kasalanan. Sa Biblia po, kung meron pong tinutukoy na langit, meron din pong tinutukoy na impyerno. At mismo ang Panginoong Hesus, nung siya po ay naparito, binanggit niya po sa kanyang turo na makipot ang daan patungo sa kalangitan. Subalit ang pagpunta doon sa ang lugar patungo doon sa kapahamakan ay napakaluwang. Alam niyo po ba na mas maraming beses na binanggit sa New Testament ang salitang hell, o impyerno o kapahamakan kaysa dun sa langit? Sapagkat ito po ay nagtuturo ng katotohanan kung ano po ang kasasapitan, kauuwian, kalulugaran ng mga tao pong makasalanan. Kaya yung pangalawa po, ang uri ng love ng Panginoon is unconditional. Kahit sino pa man po tayo, kahit ano po yung nagawa nating kasalanan, laban po sa Diyos, minahal niya po tayo. At yung pangatlo po ay walang iba, sabi po doon, namatay siya para sa atin. Hindi lamang po unconditional, kundi sacrificial love. Namatay siya para sa atin. Bakit po siya napako doon sa cross? Hindi po dahil sa kanyang kasalanan. Si Judas po, pumunta doon sa mga religious leader, dala po yung salapi na ibinayad sa kanya sa pagkakanulo sa Panginoon at sinabi niyang ginawa kong ipagkanulo ang inosenteng dugo. Gayon din naman yung tao po na nasa kanyang kaliwa at nasa kanyang kanan ng mga kriminal. Sabi po nung isa, kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, bakit hindi mo iligtas ang sarili mo at pagkatapos iligtas din kami? Ang tugon po nung isa doon, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka ba natatakot? Tayo ay naririto dahilan sa ating mga kasalanan. Subalit siya, wala siyang kasalanan. Kaya maliwanag po na ipinapakita ng Biblia na sa lahat po ng anggulo, in all points, sinipat po ang buhay ng ating Panginoon, pero wala po siyang kasalanan. Pero bakit po siya namatay doon sa cross? Ito po ay sa kadahilanan ng kanyang pagmamahal sa atin. Nais po ng Panginoon na tayo ay ligtas sa kauwian ng ating kasalanan. Kung kaya't inako niya po ang ating kasalanan, ibinigay niya ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo upang bayaran ang ating kasalanan. Itinigis niya ang kanyang dugo upang hugasan tayo sa ating mga kasalanan. Sa gayon tayo po ay hindi na mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa kabuuan po, ang lahat ng bagay na ito ng pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos ay sa kadahilanan po ng kanyang naisin na makapiling tayo sa kabilang buhay. Alam niyo po, ang nangyari sa aking mga magulang, ang nangyari po kay Chamiling, kay Mama Nicasia, at sa marami pang iba, yan ay bahagi ng katotohanan na ating pong patutunguhan. Isang araw, ako, ikaw, tayong lahat ay babawian din po ng buhay. Ngunit ang malaking katanungan po ay walang iba kundi tayo po ba ay handa na humarap sa Panginoon? Kasi ang sabi po din ng Biblia sa Hebrews 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, the second is the judgment. Nakatagda sa isang tao ang mamatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Alam niyo po, doon po, naalala ko po, doon po sa aming kalye, meron pong nangyaring sunod-sunod na namatay at marami po ang natakot. Kaya ginawa po ng aming barangay captain na magpamisa mismo po doon sa gitna ng aming pong kalye. At habang ginagawa po ang pagmimisa po doon, naroon po ako nanonood at nagtatanong ako sa aking sarili, kung ako kaya ang mamatay, saan kaya ako pupunta? Sabi ko sa langit. Pero kapag maalala ko po yung mga ginagawa kong kalokohan, kasalanan, alanganin po ko. At sa impyerno, ayaw ko naman po.
Kaya sa katotohanan lang po, hindi ko po alam kung ano ang aking patutunguhan pagkatapos ko pong mamatay. So, bali isang araw napakinggan ko po ang salitang ito na aking binanggit sa inyo. At doon po, mula po sa mga ngaral, sinabi po ng mga ngaral, hindi kita kilala, hindi ko alam ang iyong buhay, pero isa lang ang aking alam sa iyo. Mahal ka ni Jesus at namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang iyong kasalanan. Umiiyak po ako noon. At pagkatapos po, binanggit po noong mga ngaral kung ano ang dapat kong gawin. Sabi po ng mga ngaral, sinabi ng Diyos, kung ating ipagtatapat sa Kanya ang ating kasalanan, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Doon po yan sa 1 John 1:9. Kaya ang ginawa ko po, lumapit po ako sa Panginoon. Humingi po ako ng tawad sa Kanya. At ang sabi po ng Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come into him. Sa Tagalog po, masdan nyo, ako ay nakatayo sa pinto. Kumakatok ang sino mang duminig ng aking tinig at pagbuksan ako, ako'y papasok sa Kanya at magkasalo kami. Ang pintuan pong yun ay hindi literal na pintuan, kundi pintuan ng ating puso. Nasa labas po ang Panginoon dahilan sa ating kasalanan. Pero ang sabi niya, kung ating pong pakikinggan ang Kanyang tinig, katulad din po ngayon na aking binabanggit ang kanyang salita, at buksan natin ang ating puso sa Kanyang salita at papasukin natin siya sa ating pong buhay, gagawin po ng Panginoon. Napapasok sa ating buhay, patatawarin tayo sa ating kasalanan at bibigyan tayo ng kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Simple lamang po, ang pagkakaroon po ng kasiguraduhan sa buhay at kaligtasan ay hindi na po kinakailangan pong gumawa pa ho tayo ng sakripisyo. Malapit na pong magmahal na araw at aalalahanin po natin ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Tapos na po ang pagbabayad ng kasalanan. Ginawa na po ng Panginoon. Hindi na natin kinakailangang gumawa pa ng penitensya. Hindi na natin kailangang gawin yung katulad ng ginagawang nagpapapako sa krus. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, for by grace you have been saved through faith. It is not by your works, lest any man should boast. Yung biyaya po dito ay walang iba kundi yung unmerited favor na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, pero dahilan sa Kanyang pagmamahal sa atin, ang Panginoon na po ang nagbayad ng ating kasalanan. Namatay siya doon sa krus para sa atin. Ang gagawin na lamang po natin, kagaya po ng sinabi niya sa Kanyang salita, kung sino man sa Kanya'y manampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na atin lamang pong aangkinin, that we will admit na ang reason ng Kanyang kamatayan sa krus sa Kalbaryo ay dahilan po sa ating kasalanan. Lalapit po tayo sa Kanya at hihingi po natin ng tawad ang lahat ng ating kasalanan at bubuksan po natin ang ating puso, papapasukin po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay. Sa gayon, mapapasa atin po ang kapatawaran, ang kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan sa susunod na buhay sa Kanyang piling. Simple lamang po ang ginawa ko noon. Ito po ay sa pamamagitan ng isang maiksing panalangin. Hindi po ito nagliligtas, pero kapag ginawa nating taimtim ito sa ating pong puso, gagawin po ng Panginoon ang Kanyang pangako. Papasok siya sa ating pong buhay, patatawarin niya tayo sa ating kasalanan, at bibigyan niya tayo ng kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Kung sa oras na ito, sa iyong kinatatayuan o kinauupuan, naunawaan mo ang aking sinasabi at nagkukonek ito sa iyong isip, maging sa iyong puso, at hinihipo ka ng Panginoon,
narito ang panalangin nais kong iyong sundan. Ipanalangin mo ito ng taimtim sa iyong puso upang gawin ng Panginoon ang kanyang bahagi. Narito po ang panalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal na ikaw ay naparito at ikaw ay nagbigay ng iyong buhay, namatay sa krus upang bayaran ang aking kasalanan. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, pinapapasok kita, at inaangkin ko ang iyong pangakong pagpapatawad. Ganon din po ang pangako mong buhay na walang hanggan sa lahat ng nanampalataya sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Simpleng panalangin, pero ginawa po ng Panginoon ang kanyang pangako. Sabi niya, siya ay tapat at banal na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa ating kalikuan. At ang pangako po ng Panginoon doon sa John 1:12, sabi po doon, subalit ang sa kanya'y nanampalataya, tumanggap ay pinagkalooban ng karapatan at kapangyarihang maging anak ng Diyos. But to those who receive Him, God gave them power and authority to become the children of God. Diba po, napakaganda, very comforting po, na sa panahon po ng ating kamatayan, may kasiguraduhan tayo. Siguro kung nagtatanong po tayo, ano na po ang nangyari kay Chamiling, makikita pa rin po ba natin siya? Alam niyo po, kung tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, muli magkikita-kita po tayo at magkakasama po tayo sa piling ng ating Panginoon. At yan po ay very encouraging words. Kaya mula po sa amin dito, muli po ipinapaabot po namin sa inyo ang aming pong taos-pusong pakikiramay. God bless you all.